Sa mata ng lipunan, si Amara Galvez ay ang maswerteng babaeng nakakuha sa apelyido ng pinaka-makapangyarihang negosyante sa bansa. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, siya ay isang asawang bilanggo. Dahil sa ₱1,000,000 kailangan para sa buhay ng kanyang lola, tinanggap ni Amara ang malupit na alok ni Baron Valderrama. "You will be my wife in paper, but a mistress in my bed. Never expect a place in my heart." Habang tinitiis ni Amara ang hagupit ng lamig ni Baron, ang pagbabalik ng sopistikadang si Shena Montemayor, ang unang pag-ibig ni Baron, ang magpapatunay na ang posisyon ni Amara ay pansamantala lamang. Sa pagitan ng isang kontratang selyado ng pera at isang pusong nagsisimulang tumibok ng mali, paano ipaglalaban ni Amara ang karapatang hindi kailanman ibinigay sa kanya? Ang opisina ni Baron Valderrama sa ika-60 palapag ng Valderrama Tower ay tila kuta na isang madilim na Diyos. Mula sa dambuhalang glass wall makikita ang nakikislapang mga ilaw ng Maynila. Ngunit sa loob ng silid tanging ang lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling tabako ang nananaig. Nakaupo si Baron sa kanyang leather chair. Ang kanyang mga daliri ay magkakasalabid habang mataman niyang pinagmamasdan ang babaeng nasa harap niya. Si Amara Galvez ay nakatayo, nanginginig ang mga kamay na nakakuyom sa kanyang kupas na palda. Pagod ang kanyang mga mata mula sa ilang gabing pagpupuyat sa ospital, ngunit sa kabila ng kanyang itsura hindi maitatago ang kanyang angking ganda. Isang kagandahang tila hindi nababagay sa mundong ginagalawan ni Baron. "I will agree to whatever you want, Miss Galvez. I will give you $1,000,000 for your grandmother's surgery." Panimula ni Baron. Ang boses niya ay baritono, malalim at walang bahid ng emosyon. "But in return, you will be my mistress and partner in bed." Tila binuhusan na nagyayalong tubig si Amara. Alam niya, hindi magiging madali ang paghingi ng tulong sa lalaking ito, ngunit hindi niya akalain na ganito kababa ang magiging kapalit. "Pero kasal tayo, hindi ba?" Nauutal na tanong ni Amara. May munting kirot na gumuhit sa kanyang dibdib. Isang buwan nang nakalilipas nang pilitin silang magpakasal ng kanilang mga lola dahil sa isang matandang pangako at utang na loob. Akala ni Amara sapat na ang titulong asawa upang kahit papano respetuhin siya nito. Isang mapait at mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Baron. Tumayo siya, ang kanyang matikas na tindig ay nagbigay ng anino na tila lalamon kay Amara. Humakbang siya palapit hanggang sa maramdaman ni Amara ang init ng katawan nito. "Sa papel lang tayo kasal, Amara," bulong ni Baron sa kanyang tenga. Isang bulong na nagpataas ng balahibo ng dalaga. "In the eyes of the law, you carry my name. Ngunit sa kwartong to, isa ka lang transaksyon. Hindi ko na ulitin ang tanong. ₱1,000,000 kapalit ng iyong pagkatao? Ano ang sagot mo?" Napapikit ng mariin si Amara. Naalala niya ang kanyang lola, ang tanging pamilyang natitira sa kanya na unti-unti kinakain ng sakit. Kung tatanggihan niya ito, mamamatay ang lola niya. Kung tatanggapin niya, mamamatay naman ang kanyang dangal. "Dahil wala na akong pagpipilian." Pag-uumpisa niya, ang boses ay halos pabulong na lamang. "Sige, pupayag ako sa gusto mo, Baron." Hindi nagbago ekspresyon ni Baron, ngunit may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Inabot niya ang isang gintong pluma at itinulak ang isang dokumento sa harap ni Amara. "Pirmahan mo to. This is our silent vow. From this moment on, you belong to me in every possible way. No complaints, no drama, and definitely no love." Nanginginig na kinuha ni Amara ang panulat. Sa bawat hagod ng kanyang pirma, tila isinusuko na rin niya ang kanyang kalayaan sa kamay ng isang halimaw na walang ibang alam kung hindi ang manira ng buhay. "Good," sabi ni Baron habang kinukuha ang papel. "Uuwi ka na sa mansyon. Maghanda ka. Ngayong gabi sisimulan mo ng bayaran ng utang mo." Lumabas si Amara sa opisina, tila isang aninong nawala ng direksyon. Alam niyang simula pa lang to ng kanyang impyerno at ang lalaking pinangakuan niya ng oo ay ang siya ring lalaking dudurog sa kanyang puso ng paulit-ulit. Ang mansyon ng mga Valderrama sa Forbes Park ay tila isang museo ng karangyaan. Malamig, tahimik at walang buhay. Sa gitna ng malawak na sala nakatayo si Amara habang hinihintay ang kanyang kapalaran. Hawak niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang kakaunting gamit. "Dito ang silid mo, iha," wika ni Manang Vilen, ang mayordomang may bakas ng habag sa mga mata. "Ito ang guest room sa kanang bahagi ng second floor. Malayo to sa master's bedroom ni Sir Baron."
Tumango si Amara. Gusto niyang magpasalamat dahil kahit papano may distansya, ngunit alam niya, pansamantala lamang ang katahimikang ito. Pagkapasok sa silid, napansin niya ang mamahaling telang seda ng kama at ang mga dekorasyong ginto, ngunit para sa kanya, ang bawat gamit doon tila isang rehas ng gintong hawla. Lumipas sa mga oras. Ang bawat patak ng ulan sa labas tila orasan nagbibigay babala sa pagdating ng kanyang Panginoon. Halos maghahating gabi na nang marinig niya ang malakas na hiyaw ng makina ng sasakyan sa ibaba. Kasunod nun ay ang mabibigat na yabag sa hagdanan. Bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang katok. Pumasok si Baron. Malakas na amoy ng alak at bakas ang pagod sa kanyang mukha. Nilawagan nito ang kanyang necktie. Tinapon ang kanyang suit jacket sa sahig. Bakit hindi ka pa nakahanda? Malamig na tanong ni Baron. Ang kanyang mga mata nanunuri. Tila isang mamimiling tinitingnan kung sulit ba ang kanyang binili. Naghihintay lang ako, pabalong na sagot ni Amara. Pilit itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Humakbang si Baron palapit. Bawat yabag nito ay tila kulog sa pandinig ni Amara. Huminto sa tapat niya at hinawakan ng mariin ang kanyang baba. Pilit na itinitingala ang kanyang mukha. You look terrified, Amara. Bakit? Akala ko ba handa ka nang gawin ang lahat para sa 1,000,000? May panguuyam na kanyang tinig. Huwag kang mag-inarte na parang birhen. Alam nating dalawa kung bakit ka nandito. Baron, please. Pagsasumamo niya, ang mga luha nagsisimula ng mamuo. Don't please me. Putol ni Baron bago siya biglang binuhat at inihiga sa kama. Ang sumunod na mga sandali ay puno ng tensyon. Walang halik na may kasamang lambing. Walang mga salitang nagpapatahan. Ang tanging naririnig sa silid ay ang mabilis na paghinga ni Amara at ang marahas na pag-angkin ni Baron. Sa bawat haplos ni Baron nararamdaman ni Amara ang puot ng lalaki. Galit ito sa mundo, galit ito sa kanilang kasal at sa kanya nito ibinubuhos ang lahat. Ngunit sa gitna ng init ng kanilang katawan, may isang sandali na natigilan si Baron. Tumitig to sa mga mata ni Amara na puno ng luha. Saglit na nawala ang bagsik sa mga mata ng bilyonaryo na tila may nakitang anino ng sakit na kapwa nila nararamdaman. Pero agad din tong naglaho at napalitan ng kanyang dating malamig na anyo. Matapos ang lahat, tumayo si Baron at inayos ang kanyang sarili nang di man lang siya tinitingnan. Stay in this room. Huwag kang lalabas hanggat di ko sinasabi. Utos ito bago tuluyang lumabas at isara ang pinto ng malakas. Naiwang mag-isa si Amara sa dilim, yakap ang kanyang mga binti. Ang hapdi sa kanyang katawan wala sa kalahati ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na sobre ang nalaglag mula sa bulsa ni Baron kanina. Nang buksan niya ito ng lamig si Amara, isa tong liham mula sa ibang bansa. Isang liham na nagsasabing sa susunod na linggo, darating na ang babaeng tunay na nagmamay-ari sa puso ni Baron. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw sa mansyon, ngunit ang katahimikan ay nabasag na isang umaga. Isang pulang sports car ang pumarada sa tapat na engranding pintuan ng mga Valderrama. Buwaba ang isang babaeng tila itinadhana para sa mga cover ng magazine, si Shanna Montemayor. Nakasuot ito na isang fitting red dress na tila sumisigaw ng karangyaan. Hindi man lang to kumatok at tuloy-tuloy na pumasok sa loob, dala ang kanyang mga mamahaling maleta. Baron, darling, I'm home! Sigaw ni Shanna, ang kanyang boses punong-puno ng pag-angkin. Eksaktong pababa ng grand staircase si Amara. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na dress. Maayos ang buhok at ang kanyang mga mata, walang bakas ng pagod kahit napuyat siya sa pag-aalaga sa kanyang lola. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng sala. Nanliit ang mga mata ni Shanna habang tinitingnan si Amara mula ulo hanggang paa. At sino naman ang katulong na ito? Baron, bakit hinahayaan mong gumala ang staff sa main hall? Lumabas si Baron mula sa kanyang library. Bakas ang gulat sa kanyang mukha na agad napalitan ng saya nang makita si Shanna. Shanna, you're early. Lumapit si Shanna at tumalik sa pisngi ni Baron habang matalim ang tingin kay Amara. Baron dear, sabihan mo ang katulong na ito nang kunin ang mga bag ko sa labas. Nanatiling nakatayo si Amara sa huling baitang ng hagdan. Inasahan ni Baron na susunod si Amara, ngunit nagkamali siya. I'm sorry, Miss Montemayor. Malamig at matapang na wika ni Amara.
Maling tao ang inuutusan mo. I am Amara Galvez Valderrama, the wife of the man you're clinging to. Natigilan ng buong mansyon, kahit ang mga kasambahay na nakikinig ay napatigil sa pagtatrabaho. Nanlaki ang mga mata ni Shanna habang si Baron napakunot ang noo. Wife? Baron, what is she talking about? Bulyaw ni Shanna, ang kanyang sopistikadong anyo ay unti-unting nagkakalamat. Amara, shut up and go to your room. Utos ni Baron, ang boses ay puno ng babala. Ngunit hindi natinag si Amara. Humakbang siya pababa at hinarap si Shanna ng mata sa mata. Baron, ang usapan natin, magiging partner mo ko sa kama. Pero hindi kasama sa kontrata na maging katulong ng kahit sinong babaeng dadalhin mo rito. In this house, I carry the name Valderrama. At kung gusto mo nang magbitbit ng gamit mo, Miss Montemayor, tawagan mo mga tauhan mo. Hindi akong alipin mo. You little gold digger. Susugurin sana ni Shanna si Amara upang sampalin ito, ngunit mabilis na nasalo ni Amara ang kanyang kamay. Huwag mong susubukang itaas ang kamay mo sa akin sa loob ng pamamahay ko, Shanna. Bulong ni Amara, sapat na para marinig ng dalawa. Baka makalimutan mong legal wife ako. Sa isang tawag ko lang ng police o ng media, ikaw ang lalabas na kabit na nanggugulo sa isang pamilya. Do you want that scandal? Napabitaw si Shanna, nanginginig sa galit. Humarap siya kay Baron. Baron, gagayahin mo ba siya na pagsalitan ako ng ganyan? Tumingin si Baron kay Amara. May kung anong kislap sa kanyang mga mata. Tila nagulat at humanga sa tapang na ipinakita ng babae na akala niya'y kaya niyang tapakan habang buhay. Shanna, Amara is right. She is the mistress of this house. Seryosong sabi ni Baron na lalong kinabigla ni Shanna. Belen, iakyat ang mga gamit ni Shanna sa guest room sa kabilang wing. Amara, stay in the dining room. Mag-uusap tayo. Naglakad si Amara patungo sa dining room ng taas noo. Iniwan ng isang nagangalit na Shanna. Alam ni Amara na nagsisimula palang giit ang kanyang karapatan. Maaaring binili ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang dignidad ay hindi kailanman magiging bahagi ng kahit anong kontrata. Ang hangin sa loob ng dining room tila may kuryenteng dumadaloy. Nakatayo si Amara sa dulo ng mahabang mesa, matikas at hindi natitinag, habang si Baron dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bawat yabag ng sapatos ng lalaki sa marmol na sahig ay tila tunog ng hatol. You have a lot of nerve, Amara. Baritono at mapanganib ang boses ni Baron. Huminto siya sa harap ni Amara, sapat na para maramdaman ng dalaga ang init ng galit na nagmumula sa kanya. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na hiyain si Shanna sa harap ng mga tauhan ko? Hindi kumarap si Amara. Sinalubong niya ang nagniningas na tingin ng bilyonaryo. Karapatan? Baron, kailangan ko pa ba ng permiso para ipaalala sa lahat kung sinong legal na asawa sa bahay na to? O baka naman nakakalimutan mo na ang pangalang Valderrama ay nakadikit na rin sa akin? Bigla, hinawakan ni Baron ang magkabilang braso ni Amara. Sinandig siya ng marahas sa malamig na pader. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang distansya. Don't test my patience. I bought you to follow my orders, not to play queen of the castle. You are here for one thing, and one thing only, to satisfy me when I want. Wala kang karapatang diktahan kung sinong tatanggapin ko sa bahay na to. Satisfy you? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Amara, kahit na nasasaktan siya sa higpit ng hawak nito. Yun lang ba, Baron? O natatakot ka lang na malaman ni Shanna na ang perpektong bilyonaryo niya ay pumatol sa isang tulad ko dahil sa isang kasunduan na salyado ng pera? Lalong nagdilim ang mukha ni Baron. Ang kanyang panga nagangalit. What did you say? Alam ko ang totoo, Baron. Sinandig siya na marahas sa malamig na pader. Ang mukha ilang pulgada na lang ang distansya. Alam ko ang totoo, Baron. Alam ko kung bakit kating-kati si Shanna na bumalik sa'yo. Matapang na tugon ni Amara. Nilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, ang liham na nakuha niya noong nakaraang gabi. Shanna didn't come back because she loves you. She came back because the Montemayor empire is crumbling. She needs your money just like I do. Ang pagkakaiba lang natin, ako tapat sa pangangailangan ko. Siya ginagamit ang karapatan niyo para lokohin ka. Parang isang bomba na sumabog ang katahimikan sa pagitan nila. Agad inagaw ni Baron ang papel at binasa to. Habang binabasa niya ang mga ebidensya ng pagkalugi ng mga Montemayor at ang mga tagong utang ni Shanna, unti-unti, lumuwag ang hawak niya kay Amara. Where did you get this? Garalgal na tanong ni Baron.
Hindi yon ang importante, ang mahalaga alam mo ng totoo. Sabi ni Amara habang inaayos ang kanyang damit. Now kung gusto mong ituloy ang pagpapakasal sa kanya, habang kasal ka pa sa akin, go ahead. Pero wag mong aasahang mananahimik ako habang tinatakpan mo ang dignidad ko sa harap ng babaeng yon. Sa isang iglap, muling hinuri ni Baron ang bewang ni Amara at tinapit to papalapit sa kanya. Sa pagkakataong to, hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi isang mapanganib na pagnanasa na hinaluan ng pagkalito. You're a dangerous woman, Amara Galvez, bulong ni Baron. Ang kanyang boses naging paos. You think you can win this game? I am not playing a game, Baron. I'm surviving, hamon ni Amara. Bago pa makasagot ang dalaga, maring inilapat ni Baron ang kanyang mga labi sa labi ni Amara. Isang halik na puno ng parusa, pag-angkin, at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Pinilit ni Amara na kumawala, ngunit ang init ng katawan ni Baron tila tumutunaw sa kanyang depensa. Nang humiwalay si Baron, hingal na hingal siya na nakatitig kay Amara. Shanna stays, but starting today, you will stay in the master's bedroom with me. If you want to be treated like a wife, then act like one every single second of the night. Iniwan ni Baron si Amara na tulala at nanginginig ang mga labi. Alam ni Amara na ang pag-akit niya sa master's bedroom ay hindi tagumpay, kundi ang pagsisimula ng isang mas matinding gera. Ang gera para sa kanyang puso na unti-unti nang nahuhulog sa lalaking kanyang kinamumuhian. Ang hapunan sa mansyon ng mga Valderrama, binalot na isang tensong sapat na para humiwa sa hangin. Sa dulo ng mahabang mesa nakaupo si Baron, tahimik at tila nagmamasid. Sa kanyang kanan ay si Shanna na nakasuot na isang manipis na black slip dress, habang sa kanyang kaliwa ay si Amara, na simple lang ang suot ngunit may dalang otoridad na hindi matatawaran. Baron, dear, hindi ko alam na ganito na pala kababa ang taste mo sa decoration. Panimula ni Shanna habang tinitingnan ng paligid, bago binaling ang mapanuring tingin kay Amara. Tsaka hindi mo ba sasabihin ng assistant mo na ito na hindi siya dapat nakikisabay sa atin kumain? It's a bit awkward. Uminom muna si Amara ng tubig bago dahan-dahang ibinaba ang baso. Tumingin siya ng diretso kay Shanna. Nakalimutan mo na yata ang sinabi ko kanina, Miss Montemayor? Malamig ang boses ni Amara. I am not an assistant. At sa bahay na to ang asawang nagtatakda kung sinong po pwedeng umupo sa hapag. Kung awkward para sa'yo, malaki ang pinto sa likod mo. You're free to leave. Namula sa ines si Shanna. How dare you? Baron, naririnig mo ba siya? Pinapaalis niya ako. Hindi umimik si Baron, na natiling nakatitig kay Amara. Ang katahimikan nito tila isang pahintulot para kay Amara na magpatuloy. Let's be honest, Shanna. Wika ni Amara habang hinihiwa ang kanyang steak na may perpektong poise. You came here with empty suitcases and an even emptier bank account. Ang pagpunta mo rito hindi dahil sa love, kundi dahil sa desperasyon. You're a socialite clinging to a sinking ship. You gold-digging brat. Wala kang alam sa pinagsamahan namin ni Baron. Sigaw ni Shanna. Tumayo ito at hinampas ang mesa. Bago ka pa dumating, ako nang reyna sa buhay niya. Ikaw? Isang aksidente ka lang na bunga ng utos na isang matanda. Dahan-dahang tumayo rin si Amara. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat salita niya tila latigo na humahagupit sa pagkatao ni Shanna. Queen? Amara let out a cold, smirking smirk. Shanna, ang reyna may corona, ang kabit may drama. You may have the history, but I have the title. You may have had his past, but right now, you're just a guest in my house, eating my husband's food and sleeping in my guest room. Baron, do something! Tiliin ni Shanna, umaasang kakampi sa kanya ang bilyonaryo. Tumingin si Baron kay Shanna, bago binaling ng tingin kay Amara. Amara is right about one thing. She is the wife, at kung hindi mo kayang irespetong posisyon niya rito, baka mas mabuting sa hotel ka na lang tumuloy. Tila pinagsakloban ng langit at lupa si Shanna sa narinig. Baron, after everything we've been through? Everything you've been through is just that, the past. Putol ni Amara. Now sit down and eat your dinner. At kung magsasalita kang muli, siguraduhin mong may saysay. Dahil sa susunod na hiyawan mo ko sa sarili kong bahay, hindi lang upuan ang mawawala sa'yo, pati ang kakarampot na dignidad na natitira sa pangalan mo, kukunin ko. Natahimik si Shanna. Napaupo siyang di makapaniwala. Natalo siya sa kanyang sariling laro.
Nang matapos ang hapunan, tumayo si Baron at lumapit kay Amara. Hinawakan niya ang bewang nito sa harap mismo ni Shanna. Isang malinaw na deklarasyon kung sinong kinakampihan niya. Bring your things to the master's bedroom now, Amara. Bulong ni Baron, sapat para marinig ni Shanna. We have a lot to discuss in private. Naglakad si Amara paitaas ng taas noo. Alam niya may napanalulunan siyang laban sa hapag, pero ang totoong pagsubok ay magsisimula sa loob ng silid ni Baron, kung saan ang galit, pagnanasa at ang mga lihim ay nakatakdang magsalpukan. Ang master's bedroom ay tila isang katedral ng karangyaan, malawak, nababalot ng madilim na kulay ng asul at ginto, at may amoy ng mamahaling alak at kahoy. Ngunit para kay Amara, ang bawat takbang niya papasok sa silid na iyon ay tila paglakad patungo sa kuwebang kinalalagyan ng isang leon. Nakatayo si Baron sa tapat ng minibar, nagsasali ng scotch sa isang kristal na baso. Inalis nito ang kanyang coat at nakatupi na ang manggas ng kanyang puting polo na nagpapakita ng matitigas na kalamnan sa kanyang braso. You performed well tonight, Amara. Basag ni Baron sa katahimikan. Hindi siya lumingon, ngunit baka sa kanyang tinig ang isang uri ng pagkilala. Hindi ko akalayang ang isang babaeng galing sa hirap, kayang magpaamo sa isang Sierra Montemayor. Hindi ako nanggaling sa hirap para lang magpaape, Baron. Sagot ni Amara habang inilalagay ang kanyang maliit na bag sa sofa. At hindi ko ginawa yun para sa'yo. Ginawa ko yun dahil asawa mo ko at ang asawa hindi hinahayaang yurakan ng dangal ng pamilyang kinabibilangan niya. Humarap si Baron, bitbit ang kanyang baso. Lumapit siya kay Amara hanggang sa maramdaman ng dalagang init na nagmumula sa kanya. Family? Is that what you think we are? We are just a contract, Amara. ₱1,000,000 para sa katawan mo. Huwag mong bigyan ng kulay ang mga bagay na itim at puti lang. Kung kontrata lang to, bakit mo ako pinagtatanggol sa harap ni Shanna? Hamon ni Amara. Bakit hinayaan mong mapahiya ang babaeng sinasabi mong mahal mo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Baron bago nilagok ang kanyang alak. Love, Shanna is a habit, Amara. Isang bahagi na nakaraan akala ko kailangan ko, but tonight, you showed me something she never had. Loyalty. Kahit alam kong kinamumuhian mo ko, pinili mo pa ring protektahan ang pangalan ko. Bigla, binitawan ni Baron ang baso at hinuli ang magkabilang kamay ni Amara. Pinako niya ang kanyang tingin sa mata ng dalaga. Gusto mo bang malaman ng totoo? I agreed to this marriage not just because of my grandmother. I agreed because I wanted someone I could control. Someone who wouldn't betray me like others did. At sa tingin mo, makokontrol mo ko? Matapang na sagot ni Amara, kahit na kumakaba ang kanyang dibdib. Sa loob ng kwartong to, yes, bulong ni Baron. Hinila niya si Amara papalapit hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. You wanted to be treated like a wife. Fine, but a wife's duty doesn't end in the dining room. Inaasahan na ni Amara ang marahas na pag-angkin, ngunit nagulat siya nang dahan-dahang sinandal ni Baron ang noon nito sa kanyang balikat. Isang buntong hininga ang kumawala sa lalaki. Isang buntong hininga na puno ng pagod at lumbay na hindi pa pinapakita sa labas. Everyone wants something from me, Amara. Paos na sabi ni Baron. My money, my power, my name. Even Shanna, but you just want your grandmother to live. You're the only one person in my life right now who's being honest about why they are here. Dahil sa hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay at hinaplos ang likod ni Baron. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng katawan nito. Sa sandaling yon, hindi bilyonaryo ang nakikita niya, kundi isang lalaki na nalulunod sa sarili nitong yaman at kalungkutan. Baron, mahinang tawag niya. Hinarap siya ni Baron at sa pagkakataong to, ang halik na ginawa niya ay hindi parusa. Ito ay mabagal, malalim, at puno ng mga emosyon na hindi maipaliwanag. At hindi kayang bigkasin ng bibig. Doon, sa gitna ng silid na saksi sa kanilang mga lihim, unti-unti naglaho ang kontrata. Nawala ang ₱1,000,000, nawala ang galit. Ang tanging natira ay ang 2 pusong pilit na itinatanggi ang nararamdaman habang kanilang mga katawan ay nagsisimulang sumulat ng bagong kasunduan. Isang kasunduan na hindi nakasulat sa papel, kundi nakaukit sa bawat haplos at bawat tibok sa gitna ng gabi. Ngunit sa labas ng pinto,
Isang pares na mga mata ang nagmamasid. Si Shanna na nanggagaliiti sa inggit. May hawak na cellphone. Enjoy your night, Amara. Bulong nito sa dilim. Dahil bukas sisiguraduhin kong ang asawa mo mismo ang magtataboy sa iyo palabas ng mansong to. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng master's bedroom tila nagbibigay huwad na pag-asa. Nagising si Amara na nasa loob pa rin ng mga bisig ni Baron. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng asawa na payapa at walang bakas ng bagsik. Ngunit ang kapayapaang yon, panandalian lamang. Ang pinto ng silid marahas na bumukas. Humahangos na pumasok si Shanna hawak ang isang tablet at may pangmakuyam ng ngiti sa kanyang mga labi. Baron, gising! Kailangan mo makita ang kalaswaan ng legal wife mo, tili ni Shanna. Agad na napaupo si Baron. Mabilis kinuha ang kanyang bathrobe at iniharap ang nanggugulong babae. Shanna, what the hell are you doing here? Get out! No, Baron, look at this! Binato na Shanna ang tablet sa ibabaw ng kama mismo sa harap ni Amara. Nanlamig ang buong pagkatao ni Amara na makitang nasa screen. Isa tong headline mula sa isang sikat na tabloid site. The Billionaire's Wife, a Former Club Girl? May mga litrato doon, malabo, ngunit malinaw na si Amara ang nasa loob ng isang madilim na bar, suot ng isang maikling damit, at may kahalikan ng isang lalaking hindi kilala. Ang mga litratong yon kuha 3 taon nang nakakalipas, nung panahong halos mamatay siya sa pagtatrabaho ng 3 trabaho para lang may maipakain sa kanyang lola. Baron, hindi totoo yan. Gumaralgal ang boses ni Amara. Nagtatrabaho ko sa bar na yan bilang waitress, pero yung lalaking yan, customer yan na nambastos sa akin at pilit akong hinalikan. Save your lies, Amara. Putol na Shanna. Ang kanyang boses punong-puno ng tagumpay. Baron, she is a professional scammer. Pinakasalan ka niya dahil alam niyang malapit ka ng makuhang mana mo at ginagamit niyang pera mo para pagtakpan ng marumi niyang past. Dahan-dahan tumayo si Baron. Ang kanyang mukha tila naging bato. Kinuha niya ang tablet at matamantong tiningnan. Ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata na kagabi lang ay puno ng lambing naging kasing lamig muli ng yelo. Is this why you're good in bed, Amara? Malamig na tanong ni Baron. Ang bawat salita ay tila balisong na sumasaksak sa puso ni Amara. Dahil sanay ka na sa ganitong eksena? Baron, makinig ka muna, sigaw ni Amara. Di niya na napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Alam mo ang sitwasyon ko, desperado ako noon, pero hindi ako nagpakita at nagbenta ng pagkatao ko. Get out, mahinang sabi ni Baron, pero puno ng otoridad. Baron, I said get out, sigaw ni Baron na yumanig sa buong silid. Shanna, leave us. Nang silang dalawa na lang ang natira, hinawakan ni Baron si Amara sa braso na napakahigpit. I trusted you for a second, Amara. Akala ko ikaw lang totoo sa mundong to, pero isa ka rin palang mahusay na aktres. Magkano pa ba ang kailangan mo para manahimik ka at umalis sa buhay ko? Hindi perang kailangan ko, Baron. Ang kailangan ko ay ang maniwala ka sa akin. Sagot ni Amara, pilit na kumakawala. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Baron. Kinaladkad siya nito patungo sa pinto. You stay in the guest room. Don't you dare show your face to me until my lawyers finish the annulment papers. Binili kita, Amara, at ngayon sinusukli ko na ang pagkakamali ko. Pinagsara siya ni Baron ng pinto. Sa labas ng silid nakasandal si Amara sa pader, unti-unting napaupo at humahagulhol. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, nakita niya si Shanna nasa dulo ng hallway, nakangisi at tila nagdiriwang. Hindi alam ni Shanna sa likod ng mga luhang yon, may nabubuong panibagong apoy sa loob ni Amara. Hindi mo ako kilala, Shanna? Bulong ni Amara habang pinapahid ang kanyang mga luha. Kung gusto mo ng gera, ibibigay ko sa'yo. Hindi ako aalis sa bahay na to nang hindi ko nalilinis ang pangalan ko. Kinuha ni Amara ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang matalik na kaibigan. I need the CCTV footage from the Blue Velvet Club 3 years ago. Find it. Ngayon din. Ang guest room tina naging war room para kay Amara. Hindi siya kumain, hindi siya lumabas, at di niya hinayaang malumpo siya ng sakit dulot ng kawalang tiwala ni Baron. Sa loob ng 10 oras, tanging ang liwanag ng kanyang laptop at ang mabilis na pagtipa ng kanyang mga daliri ang maririnig. Gotcha! Bulong ni Amara nang matanggap niya ang link mula sa kanyang kaibigan.
Hindi lang CCTV footage ang nakuha niya. Nakuha rin niya ang digital footprint kung sinong nagbayad sa tabloid para ilabas ang balita at ang pangalang lumabas ay hindi si Shanna kung hindi ang personal assistant nito. Isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Tumayo siya. Nagsuot ng kanyang pinakamagandang lila na cocktail dress. Nag-apply ng dark red lipstick at tinaas ang kanyang noo. Saktong hapunan, sa ibaba, maririnig ang tawanan ni Shanna at Baron. Tila ay pinagdiriwang na nila ang pag-alis ni Amara. Dahan-dahang bumaba si Amara sa grand staircase. Ang tunog ng kanyang stiletto sa marmol ay tila isang tambol ng paparating na bagyo. Anong ginagawa mo rito? Asik na Shanna nang makita siya. Hindi ba't pinalayas ka na ni Baron sa kwarto niya? Have some shame, Amara. Hindi siya tiningnan ni Amara. Diretso ang lakad niya sa dulo ng hapag at marahas na hinilang upuan sa tapat ni Baron. I'm hungry, Baron. At bilang asawa mo karapatan kong kumain sa lamesang to. Amara, I told you. Akbang tatayo si Baron nang biglang ilapag ni Amara ang kanyang cellphone sa gitna ng lamesa. Bago ka magsalita, Baron, panoorin mo to. Malamig na utos ni Amara. Bumukas ang video. Hindi lang ito ang footage sa club kung saan makikita ang lalaking pilit siyang hinahalikan at kung paano niya to sinampal at itinurak palayo. Ang kasunod na video mas matindi. Kuha sa isang sikat na restaurant kahapon kung saan kitang-kita sa Shanna na may kausap na lalaki. Ang mismong lalaki sa tabloid photos noong nakarang 3 taon at binibigyan to ng makapal na sobre ng pera. Ano yan? Gumaralgal ang boses ni Shanna. Namutla siya at nabitawan ng kanyang tinidor. It's called receipts, Shanna, wika ni Amara. Nilipat ang slide sa susunod na dokumento. At ito naman ang bank transfer record mula sa account mo patungo sa tabloid site na nagpapublish ng balita kaninang umaga. Mukhang hindi lang pala pagkalugi ng kumpanya ninyong problema mo, Shanna. May talent ka rin sa paggawa ng pelikula? Humarap si Amara kay Baron na ngayon tila na estatwa sa pagkagulat. Sabi mo, binili mo ako, Baron. Pero nakalimutan mo yata ang binili mo ay hindi lang katawan, kundi utak ng isang babaeng nabuhay sa hirap. Akala mo ba madali akong mapapabagsak na isang babaeng ang tanging alam mag-shopping gamit ang pera ng iba? Tumayo si Amara at lumapit kay Shanna. Hinawakan niyang buhok nito at inilapit ang mukha sa kanyang cellphone. Look at the screen, Shanna. In 5 minutes, this video will go viral. Lahat ng socialite friends mo, lahat ng investors ng Montemayor malalaman na isa kang manipulator at sinungaling. Baron, do something. Pigilan mo siya? Tili ni Shanna, habang ang mga luha ay nagsisimulang gumulo sa kanyang make-up. Huwag mo siyang tawagin, Shanna, dahil sa pagkakataong to wala siyang magagawa, sabi ni Amara. Hinarap niya si Baron. Now, Baron Valderrama, you have 2 choices. Either you kick this woman out of our house right now, or I will include your name in the caption as the billionaire who's being played like a fool by his ex-girlfriend. Ang tensyon sa pagitan ni Baron at Amara halos magliyab. Nakita ni Amara ang paghanga, pagsisisi at matinding pagnanasa sa mga mata ni Baron. Amara, mahinang tawag ni Baron. Pumili ka, Baron. Oras mo na para patunayan ko sinong totoong tyrant sa bahay na to. Hamon ni Amara habang ang kanyang daliri ay nakatapat na sa publish button. Ang katahimikan sa dining room tila bagong sumabog. Ang hininga ni Shanna ay mabilis at mababaw habang si Baron ay nanatiling nakatitig sa video na paulit-ulit nagpapakita ng kataksilan ng babaeng akala niya ay kanyang nakaraan. Baron, dear, it's not what it looks like. Fabricated yan, inedit na yan. Depensa ni Shanna. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Dahan-dahang tumayo si Baron. Hindi siya tumitingin kay Shanna. Ang kanyang paningin nakapako kay Amara, ang babaeng binahalaro niya ng salita kaninang umaga, ngunit ngayon ay nakatayo sa harap niya, tila na isang nagngangalit ng Diyosa ng katarungan. Shanna, mahinang tawag ni Baron, pero ang hina ng boses na yon ay mas nakakatakot kaysa sigaw. I gave you a chance. I let you stay in my house because I thought I owed you something from the past. Baron, get out! Ang sigaw ni Baron ay yumanig sa mga kristal na baso sa mesa. Belen, ipunin lahat ng gamit ng babaeng to, itapon sa labas ng gate, ngayon din. Baron, no. You can't do this to me.
Tiling ni Shena habang kinakaladkad siya ng mga security guard na mabilis rumisponde. Amara, papatayin kita, tuturugin kita. Hindi man lang kumurap si Amara habang pinapanood si Shena na kaladkarin palabas. Nang tuluyan nang mawala ang ingay ng babae, ay sumara ang dambuhalang pinto ng mansyon. Tanging sina Baron at Amara na lang ang natira sa ilalim ng nagniningning na chandelier. Binitawan ni Amara ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga balikat na kanina pang matigas biglang bumagsak. Ang tapang niyang pinakita unti-unting napalitan ng pagod. Akma siyang tatalikod upang umakyat nang hawakan ni Baron ang kanyang braso. Amara, wait. Bitiwan mo ako, Baron? Pabulong na sabi ni Amara. Hindi tumitingin sa kanya. Nagawa ko ng gusto ko, nalinis ko ng pangalan ko. Pwede mo na akong bigyan ng annulment papers bukas. Hindi ko na kailangan ng 1,000,000 mo kung ang kapalit nito ay ang kawalan mo ng tiwala sa bawat galaw ko. I was a fool. Paos na sambit ni Baron. Hinila niya si Amara, pilit na iniharap sa kanya. Amara, look at me. Nang mag-angat ang tingin si Amara, nakita niyang luhang nagbabadyang pumatak mula sa mata ng lalaki akala niya gawa sa bato. Kaninang umaga, nang makita kong litratong yon, hindi ako nagalit sa dumi ng past mo. Nagalit ako dahil sa selos. Nagalit ako sa isiping may ibang lalaking nakahawak sa'yo noon, bago ako. Selos? Mapait na tawa ni Amara. You don't get to be jealous, Baron. We are a transaction, remember? Screw the transaction. Marahas na binitawan ni Baron ang kanyang braso, sa halip pinapit ang kanyang bewang upang idikit ang katawan nito sa kanya. Hindi na to tungkol sa kontrata. Simula nang pumasok ka sa mansyon to, Amara, ginulo mo ng lahat. Ang isip ko, ang plano ko, at ang puso ko. Bago makasagot si Amara, sinakop na ni Baron ang kanyang mga labi. Hindi to tulad ng mga nakaraang halik na puno ng parusa. Ang halik na ito ay puno ng pagsisisi, pagsusumamo, at isang matinding pag-angkin na tila ba natatakot si Baron na biglang maglaho si Amara sa kanyang paningin. Binuhat siya ni Baron patungo sa master's bedroom. Sa bawat hakbang sa hagdan, hindi pinuputol ni Baron ang kanilang halik. Nang marating nilang silid, marahan niyang inilapag ni Baron sa kama. Ang kama na naging saksi sa kanilang malamig na kasunduan. Ngunit ngayon naging arena ng isang masuyong pagsuko. I'm sorry, Amara. I am so sorry. Bulong ni Baron sa pagitan ng kanyang mga halik sa leeg at balikat ng dalaga. Don't leave me. Hindi ko nahayaang may manakit sa iyong muli kahit ako mismo. Sa gabing yon, sa ilalim ng malambot na telang seda, tuluyan ng napunit ang kontrata. Wala ng mistress, wala ng bilyonaryo. Tanging dalawang kaluluwa na parehong sugatan, ngunit nakatagpo ng lunas sa isa't isa. Ngunit habang natutulog si Amara sa piling ni Baron, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Baron na hindi niya nasagot. Isang tawag mula sa ospital kung saan naroroon ang lola ni Amara. Isang balita na magbabagong muli sa takbo ng kanilang kwento. Ang madaling araw sa loob ng master's bedroom ay napuno ng katahimikan at init ng dalawang katawang magkayakap. Ngunit ang kapayapaang yon binasag ng sunod-sunod na panginginig ng cellphone ni Baron sa ibabaw ng nightstand. Dahan-dahan gumalaw si Baron upang hindi magising si Amara. Nang makita ang caller ID mula sa ospital, agad na kumaba ang kanyang dibdib. Hello, this is Baron Valderrama. Pabulong niyang sagot habang lumalabas sa balkonahe. Mr. Valderrama, we have a situation with Mrs. Galvez. Wika ng doktor sa kabilang linya. Stable na siya matapos ang biglaang seizure pero may kailangan kayong malaman. In our latest blood test and record review, it seems Mrs. Galvez is not just a random patient. Her medical history is linked to the Valderrama Foundation's old clinical trials. Nanigas si Baron. What do you mean? The medicine that caused her kidney failure years ago. It was part of that batch that your father's company released before it was recalled. Mr. Valderrama, your family's company is the reason why she got sick in the first place. Tila gumuho ang mundo ni Baron, ang kanyang pamilya, ang kanyang yaman, ang naging dahilan ng paghihirap ng babaeng mahal niya ngayon. Ang 1,000,000 binigay niya ay hindi tulong, kundi isang barya lang kumpara sa buhay na kinuha ng kumpanya sa lola ni Amara. Di niya napansin nakatayo na pala si Amara sa kanyang likuran, nakabalot sa isang bathrobe at maputla ang mukha. Anong sabi ng doktor, Baron? Garalgal na tanong ni Amara.
Is my lola okay? Humarap si Baron, ang kanyang mga mata puno ng takot at pagsisisi. Amara, she's stable, but there's something you need to know. Ano yon? Baron, kinakabahan ako. Sabihin mo na sa akin. Pinagtapat ni Baron ng lahat ang tungkol sa pagkakasangkot ng kumpanya ng kanyang ama sa sakit ng lola ni Amara. Habang nagsasalita si Baron, unti-unti lumalayo si Amara. Bawat salita tila isang sampal na gumigising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Kaya pala, bulong ni Amara, ang mga luha nagsisimulang pumatak. Kaya pala ganun kadali sa'yo, nabigyan ako ng 1,000,000. Kaya pala ganun kabilis ang kasal na to. Hindi dahil sa utos ng lola mo, kundi dahil sa konsensya ninyo. No, Amara, I didn't know. Ngayon ko lang din nalaman. Sigaw ni Baron. Akmang lalapit siya, ngunit tinaas ni Amara ang kanyang kamay upang patigilin to. Don't touch me, Baron. Malamig na wika ni Amara. Ang pag-ibig na kislap sa kanyang mga mata kanina napalitan na matinding poot. Ang perang ginamit mo para bilhin ako ay perang galing sa paghihirap ng lola ko. You treated me like a mistress. You insulted me. You used me. Habang ang pamilya mong dahilan kung bakit kami naghirap. Amara, let me explain. I will fix this. I will make them pay. Fix this? Paano mo aayusin yung mga taon na nagtatrabaho ko sa bar habang binabastos ng mga customer para lang may pambili ng gamot ng kumpanya nyo rin palang may gawa? Sigaw ni Amara. Ang boses punong-puno ng hinagpis. You're not my savior, Baron. You are the monster in a suit. Tumakbo si Amara palabas ng silid. Hindi niya na inintindi ang kanyang mga gamit. Ang tanging isip niya ay makalayo sa lalaking naging bahagi ng kanyang impyerno nang hindi niya nalalaman. Amara, wait! Sigaw ni Baron habang hinahabol siya sa hagdanan. Ngunit bago pa maabutan ni Baron si Amara, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumaba ang isang matandang lalaki, ang ama ni Baron si Don Federico Valderrama kasama ng ilang mga bodyguards. Where do you think you're going, young lady? Malamig na tanong ni Don Federico. Baron, stop this madness. Alam na ng media ang tungkol sa medical records. We need to silence her, not chase after her. Nagulat si Amara. Tumingin siya kay Baron pagkatapos ay sa matandang Valderrama. Dito niya na-realize na ang giyera niya hindi lang kay Sienna o kay Baron, kundi sa buong imperyo ng mga Valderrama na handang pumatay para mapanatili ang kanilang pangalan. Ang hangin sa harap ng mansyon tila naging kasing bigat ng tingga. Nakatayo si Don Federico, ang patriarch ng mga Valderrama, na tila isang haring handang pumatay para sa kanyang trono. Sa likod niya ay ang mga bodyguard na tila mga estatwang walang emosyon. Silence her? Ulit ni Baron. Ang kanyang boses punong-puno ng hindi makapaniwalang galit. Dad, ang lola niya ang biktima rito. Ang kumpanya natin ang pumatay sa kalusugan ng pamilya niya. Business is business, Baron. Malamig na sagot ng matanda. Tumingin to kay Amara nang may mapanghamak na tingin. Miss Galvez, maging practical tayo. Magkano pa ba ang gusto mo? 5 milyon? 10 milyon? Just sign this non-disclosure agreements at hindi ka na magugutom habang buhay. Pero kung pipiliin mong mag-ingay, sisiguraduhin ko, sa kalsada ka pupulutin, kasamang naghihingalumong lola. Nanginig ang mga kamao ni Amara. Ang sakit sa kanyang puso, napalitan na isang naglalagablab na puot. Humakbang siya palapit kay Don Federico. Hindi inintindi ang mga bodyguard na humarang sa kanya. Sa tingin mo ba, lahat ng bagay may presyo? Bulyaw ni Amara. Binili ako ng alak mo sa halagang 1 milyon at yun ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ko. Pero hindi niyo mabibili ang katarungan para sa lola ko at sa libo-libong taong pinatay ng gamot ninyo. Baron, kontrolin mong asawa mo kung ayaw mong akong gumawa noon. Banta ni Don Federico. Humarap si Baron sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata tila nagbabaga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, tinalikuran niyang anino ng kanyang ama. Huwag mo siyang babantaan, Daddy, wika ni Baron. Ang kanyang boses matigas at pinal. Dahil simula sa oras na to, hindi na ako bahagi ng Valderrama Empire. I am resigning as the CEO. At lahat ng ebidensyang itinago ninyo tungkol sa clinical trials, I have the copies. At ibibigay ko yun kay Amara. You traitor! Sigaw ni Don Federico. Akmang sasampalin ng anak, ngunit mabilis na nahuli ni Baron ang kanyang kamay. Hindi ako traidor, Dad. Tinatama ko lang ang dumi ng pangalang ipinamana ninyo sa akin, sabi ni Baron bago binalingan si Amara. Amara, let's go.
Iwanan na natin ang impyernong ito. Ngunit bago pa sila makahakbang paalis, isang malakas sa tunog ng sirena ang narinig. Hindi ito pulis, ito ay isang ambulansya. Bumaba ang isang nurse na humahangos. Mr. Valderrama, Miss Galvez, ang pasyente, ang lola ninyo, tumigil ang pagtibok ng puso niya. Tila gumuho ang langit kay Amara. Lola? No! See? Panguuyam ni Don Federico. Wala ka nang ipaglalaban, Amara. Wala nang rason mo para lumaban. Sa gitna ng kanyang pagkagulgol, biglang tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata hindi na puno ng luha, kundi ng isang determinasyong nakakatakot. Kinuha niya ang cellphone ni Baron na nasa bulsa nito, mabilis na nag-login sa isang live streaming app. Anong ginagawa mo? Tanong ni Baron. Hindi pa tapos ang laban, Don Federico? Sabi ni Amara habang itinutok ang kamera sa sarili niya at sa matandang Valderrama. Makinig kayo. Ako si Amara Galvez Valderrama, ang asawa ng CEO ng Valderrama Empire at ngayon ilalantad ko ang katotohanan sa likod ng inyong mga gamot at ang tangkang panunuhol ng matandang to sa gitna ng pagkamatay ng lola ko. Patayin niyo ang live na yan, sigaw ni Don Federico sa mga bodyguard, ngunit hinarangan sila ni Baron. Subukan ninyo, hamon ni Baron, nakahanda ang mga kamao. Dadaan muna kayo sa akin bago niyo mahawakan ang asawa ko. Nagsimulang dumagsa ang mga viewers. Bawat salita ni Amara tila isang bala na tumatama sa reputasyon ng mga Valderrama. Sa gitna ng tensyon, sa harap ng kamera at sa harap ng kamatayan, ang dating papel na asawa ay naging pinakamalaking bangungot ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Luzon. Ang livestream ni Amara kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng ilang minuto umabot sa daan-daang libong nanonood. Ang mukha ni Don Federico na dati puno ng otoridad, kakikitaan na ngayon ang bakas ng takot at pagkapahiya. Stop that broadcast, Amara. Sisirain mong lahat, sigaw ni Don Federico. Akmang susunggab ang mga bodyguard ngunit hinarangan sila ni Baron ng may pinal na desisyon. Huli na ang lahat, Father. Malamig na wika ni Baron. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng pera mo. Hindi natinag si Amara. Sa kabila ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi dahil sa balita tungkol sa kanyang lola, nanatiling matatag ang kanyang boses. Naririnig niyo ba? Ito ang pamilyang kinatatakutan niyo. Ang yaman nila itinayo sa bangkay ng mga taong naniniwala sa kanila. Lola, para sa iyo to? Nang mamatay ang livestream, ang paligid ay nabalot na isang nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa narinig ang malayo, ngunit papalapit na tunog ng mga sirena. Sa pagkakataong to, hindi na to ambulansya. Ang mga pulis at ang National Bureau of Investigation mabilis pumasok sa loob ng gate ng mansyon. Federico Valderrama, you are under arrest for corporate fraud, tampering with clinical evidence and attempted bribery. Wika ng opisyal habang nilalapitan ng matanda. Baron, paano mo nagawa ito sa sarili mong ama? Bulyaw ni Don Federico habang pinoposasan. Hindi kita tinuring na ama, simula nang gawin mong negosyo ang buhay ng mga tao. Sagot ni Baron, ang boses puno ng pait. Nang madala ng matanda, tila nawala ng lakas si Amara. Napaluhod siya sa damuhan, humagulhol sa sakit ng pagkawala ng kanyang lola. Mabilis siyang nilapitan ni Baron, niyakap na mahigpit. Amara, I am so sorry. I know sorry is not enough. Bulong ni Baron. Ang kanyang mga luha humahalo na rin sa luha ng asawa. Wala na si Lola, Baron. Wala na siya? Hikbi ni Amara. Ang lahat ng to, ang kasal na to, ang pera, wala na tong silbi. Hindi totoo yan, sabi ni Baron, pilit na iniharap sa kanya si Amara. Gagamitin natin lahat ng resources ko para siguraduhin na lahat ng biktima ng Valderrama Foundation ay makakakuha ng hustisya. I will liquidate everything. Ibibigay ko ang bawat sentimo para sa kanila. Hindi ko man lang maibabalik ang lola mo, sisiguraduhin ko hindi mawawalan ng saysay ang pagkamatay niya. Tumitig si Amara kay Baron. Nakita niya ang lalaking handang iwanan ng lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang pangalan, at ang kanyang kinabukasan para lang sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, mayroong isang malaking katanungan. Kaya ba niyang mahalin ng isang Baron Valderrama? Matapos ang lahat ng pinsalang dinulot ng pamilyang ito. Kailangan mo munang mapag-isa, Baron, sabi ni Amara, habang dahan-dahang kumakawala mula sa yakap nito.
Kailangan kong ilibing ang lola ko. At pagkatapos nun, hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa mukha mo nang di naaalala ang lahat ng sakit. Iniwan ni Amara si Baron na nakatayo sa gitna ng kadiliman. Ang bilyonaryo na dati nasa tuktok ng mundo ay ngayon isa ng anino ng kanyang dating sarili. Ngunit sa kanyang panunumpa sa sarili, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang kapatawaran ni Amara. Kahit na mga hulugan na ito ay paglalakad sa apoy. Samantala, sa isang madilim na sulok ng lungsod, si Shena Montemayor nanonood ng balita sa telebisyon. May hawak siyang baril at ang kanyang mga mata puno ng kabaliwan. Kung hindi rin mapapasakin si Baron Amara, sisiguraduhin ko hindi ka rin niya makukuha ng buhay. Ang sementeryo na babalot ng kulay puti at itim. Ang langit ay kulay abo, tila nakikiramay sa bigat ng araw. Nakaupo si Amara sa tapat ng nicho ng kanyang lola, hindi na umiiyak, ngunit may mas mabigat na kalungkutan sa kanyang mga mata. Si Lola Esther, ang tayong pamilyang natitira sa kanya, ay tahimik nang nagpapahinga. Lola, paano na ako? Bulong ni Amara habang marahang hinahaplos ang lapida. Wala na po akong kasama, wala na ako mapupuntahan. Sa malayo, nakatayo si Baron, nakasandal sa isang puno, nakamasid kay Amara. Hindi siya lumapit dahil alam niyang hindi pa handa si Amara. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat hikbi na naririnig niya mula sa asawa. Lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya ay tila isang pabigat sa kanyang balikat. Mayroong iilang kamag-anak si Amara, ngunit mas marami ang mga biktima ng Valderrama Foundation na dumalo sa libing. Mga pamilya ng mga taong pinatay ng korporasyon, ngayon nagbibigay pugay sa isang babaeng naging simbolo ng kanilang laban. Miss Galvez, we are with you. Bulong ng isang matandang babae, hawak ang kamay ni Amara. Hindi lang kayong nag-iisa. Sama-sama nating ipaglalaban ang hustisya. Tumingin si Amara sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, nakita niyang bagong layunin. Ang ipagpatuloy ang laban, hindi lang para sa lola niya, kundi para sa lahat ng biktima ng Valderrama Empire. Samantala, sa isang malayong sulok ng sementeryo, si Shena Montemayor ay nakaupo sa loob ng kanyang tinted na sasakyan. Ang kanyang mga mata tila nagliliyab sa galit habang nakatitig sa nicho ni Lola Esther. Kala mo ba matatapos ng lahat, Amara? Bulong na Shena, may hawak na telepono. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sa kabilang linya, kausap niyang isang hitman. Nandoon siya sa sementeryo. Gusto ko siyang mawala, hindi lang sa buhay ko, kundi sa mundong to. Make it look like an accident. Isang trahedyang nangyari habang nagluluksa siya. Ang bayad po, tanong ng lalaki. Doblehin mo. Basta siguraduhin mong di na siya makakahinga pa. Malamig na utos ni Shena. Dinalik ni Shena ang kanyang tingin kay Amara na ngayon ay nag-iisa na lang sa tabi ng nicho. Napangisi siya. Enjoy your last moments, Mrs. Valderrama. Dahil ang kaligayahan mo kay Baron, hahabulin kita hanggang sa hukay. Na makaramdam ng lamig ang paligid, tumayo si Amara. Nagpaalam siya sa kanyang lola at nagsimulang maglakad patungo sa exit. Habang naglalakad, may isang itim na van ang huminto sa likuran niya. Buwaba ang dalawang lalaki, nakasuot ng itim at may takip ang mukha. Sa malayo, nakita ni Baron ang papalapit na panganib. Agad siyang tumakbo. Amara, watch out! Lumingon si Amara. Nakita ang dalawang lalaking papalapit sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niyang isang matalim na tusok sa kanyang likod. Isang nakakapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ng isa sa mga lalaki bago sila mabilis na sumakay sa van at humarurot paalis. Napakapit si Amara sa kanyang dibdib. Tila siya nabingi sa tunog ng paligid. Ang kanyang paningin lumabo at nawalan siya ng balanse. Amara! Sigaw ni Baron habang mabilis na lumapit at sinalo siya bago pa siya bumagsak. Baron! Bulong ni Amara habang ang kanyang mga mata ay umiikot. Nahihilo ko, ang sakit ng likod ko. Na makita ni Baron ang maliit na bakas ng karayom sa likod ng leeg ni Amara, nanlaki ang kanyang mga mata. Shena, you bitch! Binuhat ni Baron si Amara at mabilis tumakbo patungo sa kanyang sasakyan. Ngunit habang papunta sila sa ospital, unti-unti lumalamig ang katawan ni Amara at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang pumikit. Amara, huwag kang pipikit. Lumaban ka. Para sa lola mo. Para sa atin. Sigaw ni Baron habang ginagawa lahat para maabutan ng ospital.
Ang ingay ng sirena ng ambulansya, tila isang malupit na musika sa pandinig ni Baron. Sa loob ng sasakyan, hawak niya ang malamig na kamay ni Amara. Ang mukha ng dalaga kasing puti na ng papel at ang kanyang pagingay mababaw at pasumpong-sumpong. Amara, please, don't do this to me. Lumaban ka, asawa ko. Bulong ni Baron, ang boses basag na basag. Ang laso na itinurok sa kanya ay isang uri ng neurotoxin. Mabilis nagpaparelisa sa sistema ng tao. Sir, bumabagsak na po ang heart rate niya. Sigaw ng paramedics. Gawin niyong lahat, huwag niyo siyang hahayaang mamatay. Bulyaw ni Baron. Habang ang kanyang mga luha pumapatak sa mukha ni Amara. Sa sandaling yon, lahat ng kanyang yaman ay walang silbi. Lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang kwenta kung di niya maililigtas ang kaisa-isang babae na nagturo sa kanya kung paanong magmahal. Nang makarating sa ospital, agad na isinugod si Amara sa Intensive Care Unit or ICU. Naiwan si Baron sa labas, duguan ang kamay at tulala. Maya-maya pa dumating ang mga pulis. Mr. Valderrama, nahanap na namin ang sasakyang ginamit ng mga suspect at may nakuha kaming ebidensya na nag-uugnay kay Shena Montemayor sa krimen. Ulat ng investigador. Huwag niyo lang siyang arestuhin. Malamig na wika ni Baron. Ang mga matay naging kasing dilim ng gabi. Siguraduhin niyong mabubulok siya sa kulungan dahil kung hindi, ako mismong tatapos sa kanya. Lumipas ang 5 oras, lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Mabilis tumayo si Baron. Doc, kamusta siya? Is she out of danger? The toxin was wrong, Mr. Valderrama, but fortunately, we managed to administer the antivenom in time. She's stable now but she's still unconscious. Paliwanag ng doktor. However, may isa pa kaming natuklasan sa pagsusuri namin sa kanya. Ano yun? Kaba sa dibdib ni Baron. Miss Amara is 8 weeks pregnant. Ang lason muntik nang pumatay sa bata, pero dahil sa kanyang katatagan, nakaligtas ang fetus. Pero kailangan maging maingat dahil masela ng kanyang pagbubuntis sa lahat ng stress na naranasan niya. Naniga si Baron sa kanyang kinatatayuan. Buntis? May bunga ang mga gabing akala niya ay kasunduan lang ang lahat. May nabubuo ng buhay sa sinapupunan ni Amara, isang buhay na magkakabit sa kanila habang buhay. Pumasok si Baron sa ICU ng dahan-dahan. Naupo siya sa tabi ni Amara at hinaplos ang tiyan nito. May anak tayo, Amara. May anak tayo. Habang nakatingin siya sa mahimbing na tulog si Amara, muli, nagliyab ang galit sa kanyang puso. Alam niya na hindi pa tapos si Shena. Alam niyang gagawa at gagawa ito ng paraan para tapusin ang lahat. Ngunit hindi niya alam. Si Shena ay hindi na nagtatago. Gamit ang huling pera na ibinigay dito ng pamilya Montemayor, kumuha si Shena ng isang peking nurse uniform. Nakapasok sa ospital, may hawak na syringe na puno ng hangin, isang air embolism na sapat para patigilin ang puso ni Amara nang walang bakas. Naglalakad si Shena sa hallway ng ospital, nakayuko at nakasuot ng face mask. Isang saksak na lang, Amara, at mawawala na kayong dalawa ng anak mo sa landas ko. Hindi alam ni Baron na habang iniisip niya ang hinaharap ng kanyang pamilya, ang kamatayan ay dahan-dahang binubuksan ang pinto ng kwarto ni Amara. Ang tunog ng heart monitor, tila isang mahinang tambol sa loob ng silid. Matapos ang ilang oras na pagbabantay, sandaling lumabas si Baron upang kausapin ang mga abogado para sa kaso ni Don Federico. Yon ang pagkakataong hinihintay ng isang aninong kanina pang nagmamasid sa dilim. Bubukas ang pinto. Pumasok ang babaeng naka-uniform ng nurse. Nakayuko at mabilis ang hakbang. Hawak ang isang tray ng gamot, ngunit sa ilalim ng puting tela ay isang syringe na puno ng hangin. Isang silent killer. Matigas talaga ang kapit mo sa buhay, Amara. Bulong ni Shena habang dahang tinatanggal ang kanyang face mask. Ang kanyang mga mata, lubog at puno ng kabaliwan. Pati ang batang yan, ayaw sumuko. Pero sa hangin na ituturo ko sa IV line mo, hindi ka na magigising. Hinawakan ni Shena ang hose ng IV line ni Amara. Nanginig ang mga kamay sa halo-halong galit at kaba. Kasalanan mo to. Kung di ka dumating, na sa akin pa rin ang lahat. Ang pera ni Baron, ang atensyon niya, akin dapat ang lahat. Ibabao na sana ni Shena ang karayom nang bigla gumalaw ang mga daliri ni Amara. Dahan-dahang iminulat ng dalaga ang kanyang mga mata. Malabo pa ang paningin niya, ngunit ang boses na kanyang narinig ay sapat para magising ang kanyang diwa. Shena? Halos pabulong na tawag ni Amara.
Gising ka na? Mabuti. Para makita mo kung paano ko kukunin ang huling hininga mo. Ani siya na may demonyong ngiti. Ngunit bago pa maitulak ni Shanna ang syringe, marahas na bumukas ang pinto. Bitawan mo siya, sigaw ni Baron. Di pala tuluyang umalis si Baron. Nakalimutan niya ang kanyang cellphone at bumalik siya kaagad. Sa isang iglap, nasunggaban ni Baron ang braso ni Shanna. Nagpumiglas ang babae. Naging marahas ang kanyang mga galaw. Bitawan mo ko, Baron. Pinili mong basurang yan kaysa sa akin? Papatayin ko siya. Papatayin ko silang dalawa. Tili ni Shanna habang iwinawasiwas ang syringe. Sa kaguluhan na itulak na Shanna si Baron at sumubsob ito sa sahig. Muling bumaling si Shanna kay Amara. Ang karayom ay nakatutok sa leg ng dalaga. Ngunit sa pagkakataong to hindi nagpaapi si Amara. Kahit nanghihina, ginamit ang lahat ng lakas niya para sirain ang tray sa tabi niya. Tumalsik ang syringe sa kabilang dulo ng kwarto. Mabilis na nakatayo si Baron at niyakap na mahigpit si Shanna mula sa likod. Pinipigilan ang pagwawala nito hanggang sa pumasok ang mga security guard at mga nurse. Hindi pa tapos ito. Hindi ko kayo titigilan? Ang huling sigaw ni Shanna habang kinakaladkad siya palabas ng ospital. Tuluyan nang nagdilim ang kanyang isipan sa kabaliwan. Nang tumahimik ang paligid, mabilis na lumapit si Baron kay Amara. Amara, are you okay? Did she hurt you? Hingal na hingal si Amara. Hawak-hawak ang kanyang tiyan. Baron, ang baby mo, alam ko na. Tatigilan si Baron. Alam mo na? Narinig kita kanina bago ko tuluyang magising. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Amara. May anak tayo, Baron. Sa gitna ng lahat ng dumi at sakit ng pamilya mo, may isang inosenteng buhay ang nabuo. Umiyak si Baron, sinandal ang noo sa noo ni Amara. I promise you, Amara, buburahin ko lahat ng bakas ng pagiging Valderrama ko. Magiging ama ko na karapat-dapat sa inyo. Hindi ko hahayaan na madungisan ng pera o kapangyarihan ng anak natin. Hinawakan ni Amara ang pisngi ni Baron. Ang pagpapatawad hindi madali, Baron. Pero dahil sa batang to susubukan ko. Pero kailangan mong patunay na ikaw ay si Baron, ang lalaking minahal ko. Pero dahil sa batang to susubukan ko. At hindi ang bilyonaryong bumili sa akin. I will, Amara. Kahit habang buhay gagawin ko. Panunumpa ni Baron sa ilalim ng mga ilaw ng ospital. Habang ang labas ay nagsisimula na magliwanag. Isang bagong umaga para sa kanilang dalawa. Ang ingay sa lungsod, tila malayo sa payapang dalampasigan ng isang pribadong resort sa Batangas. Dito pinili ni Baron at Amara na manirahan pansamantala, malayo sa mapanghusgang mata ng lipunan at sa madilim na anino ng Valderrama Tower. Nakatayo si Amara sa veranda, suot ng isang maluwag na puting dress na hindi na maitatago ang kanyang malaking tiyan. Hawak niya ang isang tasa ng gatas habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng pagod at takot. Napalitan to ng aura na isang magiging ina na payapa ang kalooban. Bawal magpuyat ang reyna ko. Bulong ni Baron mula sa kanyang likuran. Naramdaman naman ni Amara ang mainit na yakap nito at ang marahang paghaplos ng kanyang tiyan. Iniisip ko lamang ang balita kanina, sagot ni Amara. Ngayong araw ibinaba ang pinal na hatol ng korte. Si Don Federico Valderrama ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa krimen nito laban sa publiko. Si Shanna Montemayor naman ay dinala sa isang maximum security psychiatric facility matapos mapatunayan na wala na sa tamang kaisipan dahil sa obserbasyon at inggit. Wala na sila, Amara, sabi ni Baron. Sinandal ang baba sa balikat ng asawa. Nailipat na rin ang lahat ng pondo ng Valderrama Foundation sa mga pamilyang biktima. Kabilang na ang pondong ipinalangin natin sa Lola Esther mo. Wala na akong korporasyong pinapatakbo. Wala nang bilyonaryong tyrant. Ako na lang si Baron, ang asawa mo. Humarap si Amara sa kanya, may ngiti sa mga labi. Alam mo, nung unang nakilala kita sa opisina mo, akala ko, ikaw ng pinakamasamang tao sa mundo. Akala ko hanggang doon na lang ang buhay ko, isang mistress na binili para sa 1,000,000. At ngayon, tanong ni Baron, ang mga mata ay puno ng pagsamba.
Ngayon nakikita kong lalaking tumalikod sa lahat para sa akin. Iyon ang tunay na kayamanan. Baron, hindi ang gintong nasa bangko mo, kundi ang tapang mong itamang mali. Kinuha ni Baron ng isang maliit na velvet box mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, bumunga na isang simpleng singsing na may maliit na diamante, hindi kasing garbo ng mga hiyas na ibinibigay niya noon. Ngunit ang ningning nito tila mas totoo. Amara, sa harap ng batas, asawa kita, pero gusto kong pakasalan kang muli, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa kontrata, at hindi dahil kailangan nating pagtakpan ang isang skandalo. Gusto kitang pakasalan dahil ikaw ang buhay ko. Seryosong sabi naman ni Baron. Will you marry me again, Amara? For real this time? Tumulo ang luha ni Amara, ngunit sa pagkakataong to, luha ito ng kaligayahan. Yes, Baron. Paulit-ulit na yes. Habang naghahalikan ng dalawa sa ilalim ng nagkukulay kahel na langit, isang mahinang sipa mula sa sinapupunan ni Amara ang tila sumang-ayon sa kanilang sumpaan. Ang madilim na kabanata ng kanilang buhay tuluyan ng natapos at ang susunod na pahina susulat sa pamamagitan ng pagmamahal na walang hangganan. Hindi sa isang marangyang hotel o sa gitna ng syudad idinaos ang kasal. Pinili ni Baron at Amara ang isang matandang simbahan sa tabi ng dagat kung saan ang tanging maririnig ay ang awit ng mga alon at ang bulong ng hanging dagat. Ang paligid pinalamutian ng mga sariwang puting bulaklak, tila sumisimbolo sa bagong simula. Ang lahat ng mahalagang tao sa buhay nila ay naroroon. Hindi ang mga politikong kaalyado ni Don Federico, kundi ang mga dating biktima ng pundasyon na tinulungan ni Amara. Ang mga kasambahay sa mansyon na naging saksi sa kanilang mga hirap at ang mga tunay na kaibigan na hindi sila iniwan. Nagsimulang tumugtog ang isang malambing na kanta sa biolin. Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan at pumasok si Amara. Suot niya ang isang ivory silk gown na simple ngunit napakaganda sa kanyang tindig. Wala siyang suot na dambuhalang alahas. Ang kanyang ningning nagmumula sa kanyang mata at sa munting buhay na kanyang dinadala. Sa kanyang mga kamay hawak niyang isang bouquet ng bulaklak na may kalakip na maliit na litrato ni Lola Esther. Sa dulo ng altar nakatayo si Baron. Di mapigilang mapaluha habang pinagmamasdan ang kaniyang asawa na naglalakad palapit sa kanya. Nawala ang bagsik sa kanyang mukha. Tanging natira ay ang lalaki na handang ibigay ang lahat para sa babaeng nasa harap niya. Nang makarating si Amara sa altar, kinuha ni Baron ang kanyang kamay. Hinalikan to na may matinding pitagan. Amara, simula ni Baron, nang dumating ang oras ng kanilang vows. Nagsimula tayo sa madilim na kasunduan. Binili kita sa kayabangan ko at sinaktan dahil sa takot ko. Pero sa kabila ng dumi ng pangalan ko, tinuruan mo kong maging tao. Ngayon wala akong yaman o kapangyarihan. Tanging puso ko at ang pangakong hinding-hindi hahayaan na pumatak ang luha mo dahil sa sakit. Ikaw ang aking katarungan, ang aking lunas at ang aking tahanan. Huminga ng malalim si Amara, pinipigilan ang paggagulhol sa sobrang emosyon. Baron, akala ko noon katapusan na ng mundo ko nang pirmahan ko ang kontratang yon. Pero sa likod ng halimaw na kinatatakutan ko, nakita kong isang lalaking biktima rin ng sariling tadhana. Pinapatawad kita sa nakaraan at tinatanggap kita sa aking hinaharap. Di na tayo nakagapos sa pera o sa galit. Ngayon, nakagapos tayo sa pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ang ama ng aking anak at ang kaisa-isang lalaking mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Wika ng pari. Hinigit ni Baron ang bewang ni Amara. Ginawa ng isang halik na selyado ng katapatan. Ang palakpakan ng mga tao ay kulog na bumalot sa buong simbahan. Wala ng mistress, wala ng transaksyon. Tayong mag-asawang Valderrama na binuo ng bagyo, ngunit pinatibay ng pag-asa. Sa labas ng simbahan, habang sila'y naglalakad sa ilalim ng mga talulot ng bulaklak, tumingin si Amara sa langit. Isang puting paru-paro ang dumaan sa harapan niya. Isang tila mensahe mula kay Lola Esther na payapa ng lahat. Handa ka na ba sa bagong kabanata natin? Bulong ni Baron habang inaalalayan si Amara pasakay sa kanilang sasakyan. Higit pa sa handa, Baron, ngiti ni Amara. Dahil sa pagkakataong to, tayo nang susulat ng sarili nating kwento. Ang hangin sa Batangas at laging amoy asin ay kaligayahan.
Sa malawak na hardin ng rest house, isang munting batang lalaki na may mapungay at kulot na buhok ang abalang tumatakbo. Si Ethan, ang 5 taong gulang na anak ni Baron at Amara. "Papa, look! I found a blue shell!" Sigaw ni Ethan at pinapakita ang nahanap kay Baron. Nakaupo naman si Baron sa wooden bench, may hawak na laptop. Kahit tinalikuran niya na ang Valderrama Empire, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho bilang isang pro bono legal consultant para sa biktima ng korporasyon. Nang marinig ang anak, agad niyang sinara ang laptop, binuhat ang bata. "That's beautiful, Ethan. Just like the one I gave your mama before," nakangiting sabi ni Baron. Sa loob ng 5 taon, ang mukha ni Baron di nakitaan ng bagsik. Ang mga mata ay puno ng kapayapaan. Lumabas si Amara mula sa kusina, bitbit ang tray ng merienda. Mas lalo siyang gumanda sa paglipas ng panahon. Isang kagandahang hindi galing sa mamahaling make-up, kundi sa tunay na ligaya. "Ethan, don't tire your papa too much. May meeting pa yun mamaya para sa bagong ospital na itatayo natin." "Ospital?" tanong ni Ethan. "The one named after great-grandma Esther?" "Yes, baby," sagot ni Amara. "Para wala ng lola o lolong magkakasakit nang hindi natutulungan?" Nang makatulog si Ethan sa sofa matapos ang paglalaro, naupo ang mag-asawa sa balkonahe. Pinagmamasdan ng tahimik na dagat. Inihilig ni Amara ang ulo sa balikat ni Baron. "Minsan, di ako makapaniwala na nandito tayo," bulong ni Amara. "Naalala mo ba yung unang gabi natin sa mansyon, yung kontrata?" Napatawa ng bahaga si Baron, hinigpitan ng yakap sa asawa. "How could I forget? I was a monster back then. I thought money could buy everything, even dignity. Ang 1 milyon na yon ang pinakamagandang investment na ginawa ko. Di dahil sa negosyo, kundi dahil dinala ka niya sa akin. Pero hindi yung pera ang nagpanatili sa atin, Baron. Kundi yung desisyon nating maging totoo sa kabila ng lahat ng sakit." Kinuha ni Baron ang maliit na sobre mula sa kanyang bulsa. "Speaking of contracts, may bago kong gustong ipapirma sa'yo." Kinabahan ng bahagya si Amara, ngunit napalitan ng ngiti ng basahin na nakasulat. Hindi to legal na dokumento kundi isang sulat kamay na tula at isang pangako. "Sa bawat bukas sa darating, hindi na ako ang bilyonaryong nag-uutos, kundi ang lalaking susunod sa bawat tibok ng puso mo. Walang expiration, walang kapalit na pera, tayong pag-ibig na walang hanggan. Pirmahan mo na, Mrs. Valderrama." Biro ni Baron habang iniaabot ang isang panulat. "Di ko na kailangan pirmahan yan, Baron," sagot ni Amara bago siya humalik sa labi ng asawa. "Nakaukit na yan sa puso ko. Simula ng gabing pinili mong maging tao kaysa maging Valderrama." Sa gitna ng katahimikan, narinig ang mahinang hilik ni Ethan mula sa loob. Ang dating madilim na mansyon, ang mga iskandalo at ang mga luhang pumatak ay naging bahagi na lang ng isang malayo at malabong kahapon. Ngayon, bawat hininga nila ay patunay na ang pinakamagandang kwento ay hindi nagsisimula sa once upon a time kundi sa isang matapang na "I choose to stay." Ang pamilya Valderrama ay hindi na simbolo ng takot kundi ng pag-asa. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila may bulong na nagsasabing, ang hustisya ay nakakamit, ngunit ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa bisig ng taong tunay mong minamahal.